Ito po si Ricky Avelino sa Ricky Ricks Negosyo Proverbs. Yan. So, kamusta po kayong lahat dyan? So, kamusta ang buong linggo nyo? Kayo po ba excited na tayo ay magkakita-kita muli? Yan, at makinig muli. Marinig muli ang aking tinig. Yan, ating mapinag-usapan about negosyo sa business. Ricky Ricks Negosyo Proverbs. Pakilala ko sa inyo ang CEO and founder of Unlala Delivery Service. Yan, kung narinig nyo yan, alam natin yan, no? Lalo na ngayon, dahil ang hirap bumili sa labas, so napakaganda, tawagan natin ang Unlala. The first local delivery service catering to Dagupan City and to nearby towns. Yan, first po to, no? First local na nagdi-deliver ng mga food catering natin. Yan, dito sa Dagupan City and to nearby towns, and with the first local app in Pangasinan. Wow, imagine, no? Local app, may application na po. So napakadali po nating makontakt, nasa cellphone na. And with no so much ado, no? Kakilala ko sa inyo ayan, nakikita niyo po ba ang kanyang kagwapuhan, si Sir Raul G. De Los Santos. Yan, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Sir Rick. Kamusta po kayo? Magandang hapon din po sa mga kakapakinig nyo ngayon. So, kamusta po ang ang ating umaga, ang ating hapon pala, no? Ito, okay lang po, sir. Ito, kamusta po? Mabuti na po. Mukhang ang ating negosyo talagang kilalang-kilala na dito sa Dagupan, no? Hindi naman po masyado, sir. Meron ilan na po natin pala ang branches po? Meron po tayo sa Ordaneta, San Carlos, Alaminos. Soon to be, magkakaroon tayo dyan sa Mangaldan, Lingayen. Nearby towns, magkakaroon na rin po. Tanong ko lang, kung ano po ba, ilan po bang inyong mga delivery personnels po natin? Actually po, sir, hindi sila delivery personnel. Hindi natin sila tinatawag na delivery personnel. Sa akin po, tawag po natin? Tawag po namin sa kanila micro-entrepreneur. Wow, micro-entrepreneur. So they are business persons din po, no? Yes, parang partner ko rin po yung mga nagdi-deliver po. Ano po bang pinagkakaabalahan natin 10 years ago? 10 years ago. Sa sinabi niyo kanina, sir, yellow po. Yun pong unang-unang pinagkakitaan natin, ice. Ako po mismo nag-deliver, nagbubuhat sa mga restaurants, sa mga bar. Kung sino umorder, sir, basta may umorder po, dinideliver po natin yan. Ako po mismo nag-deliver, nagbubuhat. Talagang ano po, no, yung yellow po niyan, ang dami nyo rin. Actually, ako, di ba, isa sa mga customers no before. Opo. Nag-deliver ng yellow. Kayo pa yung, kayo mismo yung dumadaan at para ibigay yung yellow sa atin. Yes, talagang na-appreciate ko po yun. And nakatulong din sa akin po yun. Di ba? Opo, sir. Opo. Ano pa yan parang deliver muna, tapos meron parang nakakolekta yung hindi ko na pabayaran agad para nang iipon, para at least nakaikot po muna. Pwede pong umiram saglit. Okay lang. Weekly, ganun po. Before. No, 10 years ago, ano yung pinagkakabalahan nyo? Kamusta naman po siya? Paano siya tumatakbo? Ano yung mga challenges nyo doon? Or pwedeng pa-share naman po experience nyo para kami matuto? Before, yung 10 years ago, hirap din ang struggle ko noon. Siyempre, yellow yan, di ba? Ngayon, yung isang restaurant, matagal na sila nakipag-partner sa mga ibang delivery ng mga yellow. So, paano mo papasukin yung isang restaurant? Paano mo kakausapin? So, struggle po rin. Ilang buwan din po na nag-struggle akong nalulusawan kami, ganun. Pero po eventually, pagdadasal din lang at every time na nagdi-deliver ako ng yellow sa kanila, pinipray ko muna kalahati, isang sako, para masubukan nila yung quality ng yellow. Doon po nag-start hanggang nung eventually after 7-8 months din, tagal din. Pero unang-una kong na-deliver na nagtiwala sa akin si Cafe Angelito diyan sa Tapuac. Sila po yung unang-unang pinagbibigyan ko ng yellow. Sila yung unang client. Kaya so, after that, sila po yung tumulong sa akin. After that, tumagal-tagal din, after a month, may isa. After a month, may isa ulit. Ganun. Ang hirap po hanggang nung 7 to 8 months bago naka-peak yung 7 yellow. 8 months. So more than a year. Hindi naman peak. Pero nakakuha na ako ng mga clients ko na okay. Yung yellow po yun, kayo po yung talagang gumagawa or delivery lamang or? Binibili ko rin sa planta, tapos dinideliver ko po. Actually, ang ganda ng service nyo nun, natutuwa din ako. Laki ng tulong sa akin nun. Dahil ang hirap na mag-deliver, di ba? Yung punta ka pa, sadalhin mo.
Ako nagbubuhat nun sa mga bar. Kunwari, second floor, bubuhatin ko pa yun. Minsan, papatulong na nga rin lang ako sa mga tao, tapos bibigyan ko na rin lang ng tip nila para may akyat lang namin yung yelo. Yung tip ko, napunta na sa kanila. Ay, yung sinita ko, napunta na sa kanila. Pero okay lang, kasi nag-umpisa ka, pag nag-umpisa ka talagang, ganun muna, huwag mo expectin na kikita ka na kagad. Talagang ganun sacrifice muna. Oo, sacrifice. Sacrifice. Tagal ko po nag-sacrifice sa yelo. Pero hanggang nung tagal din, okay naman siya. Hanggang ang dami ko na rin nagtiwala doon sa yelo. Yun po yung hanggang ngayon meron pa rin po siya. Hindi pa rin po. Meron pa talagang giving value muna, no? Giving value muna sa mga clients, sa mga customers, yan, bago magkakaroon talaga ng profit. So, una talagang wala eh. Talagang sacrifice pa eh. Wala po sacrifice. Sacrifice po talaga lahat, sir. Hindi po yan madali. Years din po yung struggle nyo sa yellow? 2 years or magdo 2 years po, no? 7 to 8 months sir yung struggle ko na makahanap ng magandang mga clients. 8 months po sir, yun, nakakuha kami ng client. Doon pa lang kami nakakuha ng client, sir. Kaya po, 7 to 8 months, doon lang pa lamang kayo nakakuha ng client. May client na kami, pero doon pa lang medyo nakarami na ng client kako sana. Okay. Doon pa lang parang meron na kaming 10 o 15 client. Pero hindi pa rin kumikita yun, sir. Sa 10-15 client wala pa rin kita yun. Ano pa rin yung gastos na pa? Opo, wala pa rin po. Wala pa rin talaga, negative pa rin. Opo, ang iniisip ko nun, pag ang isang restaurant, kumuha ng 10, ang nasa isip ko nun, hindi ko pa alam, syempre, nag-umpisa ka pa, start-up ka. Akala ko nun, ang isang restaurant, kinukwenta mo na. Dapat di mo pala muna kinukwenta. Kasi mali pala yung natin, yung computation, dahil hindi mo pa alam eh. So, ang isang restaurant, isang sako lang, o 2, depende. Akala ko nun, 5, 10, ganun. Kahit na may catering yan, sir, pinakamalaki na yung 5. Doon ko nakita, ang hirap pala. Pero, kung bibilangin mo naman kung ilan yung client mo at marami rin, doon ka rin kikita sa dami. So talagang grabe sacrifice muna, no? So umpisa talaga kaya nga ang hirap. Actually yung mga negosyante, mga business persons talagang sa akin, no, para sa akin isa sa mga bayani rin yan ng isang bansa eh. Why? Kasi yan ang nagbibigay ng trabaho eh, 'di ba? Pag negosyante ka, business person ka, ikaw nang bibigyan ng trabaho sa mga tao, tapos ikaw din tumutulong sa sa economy ng bansa, 'di ba? Yung transaction, yung flow ng income, ng money, 'di ba? So talagang napaka-importante. So saludo ako sa mga negosyante, lalo na yung mga nagsisimula talaga sa wala or talagang napaghirapan, nakita yung paghihirap. Actually, bilib ako sa mga ganun po. Sa inyo, saludo ako sa inyo, sir. Dahil nakita ko rin na isipag niyo po. Diba? Kayo nagdideliver, kayo nagbubuhat ng truck. Ang laki ng sako, tapos kayo di naman ganun kalakihan. Diba? Opo. Nakikita ko po yun eh. Talagang sa umpisa, talagang hands-on lahat yan. Diba? Hindi agad-agad na magkakaroon ng taga-deliver, na taga-ganito, taga-ganyan. Yan. Very important sa isang business na talagang meron kang delegation, pero at first, hindi agad-agad ganun, di ba? Ikaw muna lahat, ikaw manager muna, ikaw muna presidente, ikaw founder, ikaw rin taga-deliver, taga-hiwa, yan. So, yan na talaga negosyo sa umpisa. Dapat po talaga, alamin mo muna mula sa baba bago ka tumaas. Kasi, kung hindi mo alam yung nasa baba mo, hindi mo alam kung i-struggle ng mga tao mo. Yes. So, napag-aralan ko lahat, kaya nagtataka iba-ibang kakilala ko, but ang laki ko daw magbigay ng nila sahod. Kasi alam ko yung experience ko eh. Yung experience kong magbuhat, ang hirap. Sobra. Hindi po ganun kadali. Gigising ka na ng madaling araw para mag-pick up. Tapos i-deliver mo. Iikutan mo sila isa-isa. Ganun po kahirap yun, sir. Yung yelo. 10 years ago. Pero right now, may mga tao na ako doon. May namamahala na doon na tao na siya na rin lahat. Nag-ano na lang siya. Opo, meron pa rin. Nung pandemic lang na-stop. After that, nung nagbukasan na rin yung may ibang restaurant, nag-deliver na ulit kami. Pero hindi rin ganun ulit, wala kami ulit kinikita ngayon sa yelo. Kasi pag umorder sila, wala. Kung ano lang yung kaya nilang kasi wala pa naman masyadong restaurants na bukas talaga lahat. At saka yung nila, yung baga 50% lang ngayon ang pwedeng kumain sa isang restaurant, di ba? May mga tayo, anong tawag doon? Distancing.
So, yung mga opo. Yun po. Yun, at least ngayon, ano na siya, no? Meron ng nag-aasikaso. Yan yung difference ng self-employed sa business. Diba? So, umpisa talaga magiging self-employment, pero you will transfer it into a business. Paano? Yan yung magkakaroon ka ng delegation na. Meron ka ng manager, supervisor, mga manpower na. Diba? Yun ang talagang goal natin para it will turn into a business. Hindi yung, so, umpisa ikaw lahat nagagawa, pero pag after 5 years, 10 years, ikaw pa rin ang lahat gumagawa, hindi na negosyo. Ano yung self-employed na yun? Self-employed tao. Self-employed na yun, di ba? Hindi na negosyo yun. So sabi dito, mga nagko-comment sa atin ng mga viewers natin sa YouTube, wow, nice na makita namin yung owner and founder mismo ng Ulala sa Ricky Abilino channel. Yan, thank you, Miss Ivy. Yan. So meron po tayong mga nagko-comment sa ating mga YouTube channel and sa ating FB page. So napaganda na story, no? So at least ngayon, talagang tuloy-tuloy pa rin ang Yelo. Talagang na-preserve nyo. Diba? 10 years ago. Talagang 10 years na siya. Yes po, eksakto po. Wow, ang galing. Praise God, no? Ang ganda ng ano, kaya pala talaga pa nakikita ko kayo, iba na yung aura nyo eh. Kung nakikita ko kayo sa labas. Si Sir Raul, grabe. Diba? Naalala ko grabe. Yan. So, malabati ako kahit na nasaan, sir. Malabati ako kahit na nasaan ako. Oo, nakikita ko naman kayo, sir. And kilala niyo pa rin ako. Yeah. Opo. Yeah. Thank you. Anyway, for ano pala, no, thank you, sir, sa pagbigay niyo ng oras, no, sa dito sa interview ko, sa pag-alok ko sa inyo. I know you're very busy. Yan, at least nagbigay kayo ng oras. And second question ko po, no? Yan. So, paano po kayo napunta sa delivery service business? Yan. Actually, so, sir, actually, hindi ko konsepto to, sir. Hindi ako may konsepto talaga nito. May dalawa akong kaibigan na isang gabi, nandun ako sa kanila, si Mr. J.R. Reyna at si Dr. Luis Reyna. Silang dalawa po ang may konsepto nito. Ganito po nangyari. 2017, kwentuhan kami, ano bang ibang pwedeng pagkakitaan? Sabi nila may bagong konsepto, sabi nila. Sa Manila, yung tulad nga ni na Grab, ni na Foodpanda, yun po yung sinasabi nila. Eksakto naman po, sabi nila, sakto, pwede sa'yo yun kasi nagdi-deliver ka na, delivery ka na talaga. At saka halos lahat ng restaurant, partner mo na sa delivery ng Yelo, sabi nila. So, madali ating pasukin yan, parang gano'n. So, okay, kwentuhan kami, usap-usap, hanggang nung ang dami ng natapik. Ang mahal pala, pag talaga mag-i-start ka ng fancy, parang boom talagang mo na. Sabi ko, hindi ko pa kaya. Sabi ko. Pero, after that, pero konsepto nila yun, hindi ako. So, after nung mga 2018, yun, tanong-tanong, wala pa namang kwan. Hanggang nung 2019, tinanong ko sila kung gusto pa nila. Parang, gusto niya pa ba ituloy yung concept nyo, gano'n. Sabi naman nila, sabi ko gusto ko ituloy, sabi ko. Sabi naman nila, sige, ituloy mo lang, sabi nila. Okay lang. Kasi busy din sila eh. May maiba silang mga businesses din, may mga inaasikaso sila. That's why, yun, pinatuloy nila. So, actually, nag-umpisa ako doon. Ako rin, parang yung Yelo, ako nagdi-deliver, gano'n, ako lahat. Inumpisahan ko rin, ako ang nagdi-deliver, yung anak kong panganay, ang tagakuha ng order. Gano'n po yung nangyari. Tapos noon, ano ko lang, siya po ba yung tinuruan ko mag-guitar noon before? Yung panganay? Opo, yung panganay, opo. Kaya po, nung una, struggle din. Isa lang na customer, si Sir Gino Largo, siya yung unang-unang customer ko. Yung may-ari ng Gino City. Kaya, sabi ko, thank you. Sabi ko sa kanya, which is, hindi ko pa alam, basta may pinagawa lang siya. Tapos nun, after, wala na. So, yung unang araw ko na nag-deliver na yun, isip ako kung anong gagawin. Ikot ako sa mga restaurant, nahihiya pa ako eh. Na sabi na, meron kami delivery service yung. Tapos nahihiya ka pa sabihin, may Ulala. So, isip ka kung maganda ba yung pangalan ba, yung branding ba. Isip ka siyempre pag sinasabi mo, nahihiya ka pa sa una. Ano yun? Gagawin sila, siyempre. Ano yun? Hindi nila alam. Pero sa akin naman, pinush ko pa rin kahit pa paano. Nahihiya din ako minsan. Pero hanggang nung eventually,
habang tumatagal, nakikita nila ako, anong ginagawa niyo? Nagtatanong-tanong na sila. Nag-deliver ng mga pagkain sa mga nangangailangan na kung hindi makalabas ng bahay or sa office, gano'n, o sa schools. Yun ang sinabi ko, paano yun? Paano yun, anong tawag dito? Paano nyo na isipan yan? Sinubukan, tinry ko rin lang, sabi ko. Pero hindi ko concept. Sinasabi ko parati, it's not my concept. May concept na nanauna dito talaga. Mga Grab and Food Panda yung mga yan. So, kaso tayo, iba rin dito sa probinsya. Concept po yun, at saka concept ng mga kaibigan ko. Yes. At least I respect yung yung ethics and yung value din yung sinashare nyo kasi yung nag-concept, di ba? Hindi yung minsan kasi yung importante po yun, sir. Very important. Dahil sila din po yung tutulong sa'yo. Yes, tama. Tulong-tulong. Actually, tulong-tulong talaga ang reality ng buhay. Tulong-tulong talaga. Di ba? Yan ang lagi ko sinasabi sa aking team. Kasi pag ito hindi ko naman sa school kasi bawal magkopyahan or bawal ganito, ganyan. Bawal tulungan yung katabi mo, di ba? Pero sa realidad ng buhay, talagang tulong-tulong tayo. Di ba? Yung kunya may kailangan ganito. Kasi kayo rin yung magkakaroon ng ng circle, di ba? Yung tulungan mo siya, sa atin tutulong sa'yo. Ganun talagang tulong ng buhay eh. Yung sa labas. Opo. Yung sinasabi yung kopyahan or what, parang pa natin yung isang na tunulungan mo na rin yung isang tao. Oo, hindi naman. Pero depende naman sa isang individual yan kung matututo siya talaga o hindi. So ganun no, grabe din ng paano pala yung pangalan ng Unlala? Ma-curious lang ako. Paano na actually tinanong ko rin ulit sila yung dalawang kaibigan ko, yung nag-conceptualize dito kung maganda bang pakinggan to. Isip kasi ang iniisip ko nung umpisan, hindi ako makatulog 2 weeks. Isip ko ng pangalan. Talagang hirap akong kasi ang pinagbilisan ko, parang inuulit dapat para mabilis tandaan. So, naisip ko, parang, meron naman tayong word na pag inutusan mo, di ba? Unlala. Yun. Yun yung pag inutusan mo, unlala. Yun po yun. Yung pagkadasikan, malo kayo niya eh. Tapos hindi ka pa umaalis. Tapos, aalis? Parang, unalis ka, hindi. Gano'n siya. Unlala. Gano'n, di ba? Yung pangalan ng business ngayon. Approve, ang ganda nung nasimula nung pangalan niya. Unlala, talagang Pangasinan, very own sa Pangasinan talaga. Opo. Actually po, sila din tinanong ko sila yung dalawang kaibigan, si Sir JR at si Doc Luis. So, sabi na okay naman, wala namang, parang maganda naman. Tapos wala akong hashtag, sabi ko. Yun ang problema ko na naman. Siyempre, kailangan may hashtag ka. Yun, binigay din nila ulit itong hashtag ko, yung no errands too small. Sila rin nagbigay sa'yo. Wow, galing. Opo. Natulungan po nila mabuti. Maganda talaga yung yung meeting of the minds. Diba? Yes po, kailangan po yun. Sa hindi pwedeng mag-isa mo lang. Itatanong mo kung kanina yan. Kung okay ba o hindi. Ganun po, sir. Galing. Kakatuwa, no? So kasi ngayon talagang talagang sikat na rin yung Unlala eh. So nag-order nga rin ako tapos kapag pwede rin siya sa GCash eh. Di ba yung bank account, yung video? So iba bang transfer po? Bank transfer. Yung GCash namin hindi pa naka-approve si Globe kasi nag-meeting na kami pero tagal pa ng approval yun. So pag nag-order ako, ang bilis na nila ng communication, may reply agad, tapos tatawag pa yung tawag po nun, anong tawag nyo sa inyong mga rider? Yung mga rider, hindi po, micro-entrepreneur. Micro-entrepreneurs, tatawag pa sila, di ba? Confirm nila. So very good, maganda po yung ganang sistema. Talagang verification. Kasi minsan baka mali mabili, di ba? Doon pa magkakaroon na. Opo, kailangan po talaga yung verification. Maganda. Okay, thank you sir, no? Another question. Dito sa inyong negosyo, ano pong nakikita nyong edge? Yan, sa ibang delivery service, ano pong nakikita ng edge ng Unlala? Masasabi ko na edge namin sa isang delivery, dedikasyon sa business na to. Tapos, marunong ka makipag-communicate talaga sa mga tao. At saka sa mga owners ng mga restaurants, kailangan din yun. Yun yung pinaka-edge dito kasi wala naman naging masyadong problema din kasi yun nga po, 10 years ago, yellow na yung dinideliver ko po sa kanila. Kaya po andali ko rin napasok yung mga ibang mga restaurants at kilala na po nila ako. At alam po nilang
hindi ko po sila sisirain sa mga deliveries. Kaya alam po nila. Opo. Nagkaroon na rin po ako ng ano sa kanila. Na-build ko na rin po yung trust nila. Talagang communication, tsaka yung trust, yun naman nakita ko, no? Actually, talaga ganito. They can trust you. Opo, humble ka lang. Yun lang po. Maging humble ka lang. Oo nga po very, very humble po kayo. Pati ako pinupunan. So, talaga po. So, pag nag-usap nga po tayo, di ba? Nakikita po. Kahit na po yung mga admins ko po, yung mga sumasagot sa inyo, maski bata man yan, matanda, kung ano man, bata po, may po parati ang sagot namin. Hindi po pwedeng wala pag tumasagot sila ng mga clients namin. Kahit na bata pa yung umorder, lagyan ng po at opo. Actually, akala ko kayo yung ano, na nung nag-order ako, sa Facebook, di ba, meron kayong, akala ko kayo yun kasi nag-po ng po. Akala ko kayo, sister Nicole yata daw si po ng po, sabi ko. Tapos nung binigay yung account, yung bank account, that it's through bank transfer sana gagawin ko, tapos binigay yung pangalan niya, yung ano niya, bank account. Ay, si Sir Raul yata to, sabi ko. Pero nung ay, Sir Raul, sabi ko, hindi siya nag-ano doon. Ay, di si Sir, baka tao niya to. Na ano, kasi parang ano nyo rin yan parang naging branding nyo rin yung pagiging po. Very important yung branding. Yes. So parang naging branding nyo rin. Kailangan po natin yun. Kahit na ganitong millennial na po, kailangan po rin po natin na magkaroon ng po at opo. Shoutout pala kay Nigel. Yan. Valedictorian ng Genesis School. High school siya. Regards po sa kanya. Saan po siya ngayon? Nandito siya. Siya yung head namin sa mga admins. Siya yung talagang pag yung family talaga nagtulong-tulong sa isang business, talagang mataas ang percentage na talagang mag-grow yan and maging successful. Ganun naman po nag-umpisa yung mga tycoon natin dyan. Sila Henry C. Pamilya-pamilya sila. Yung mga yan. Dyan sa... Opo, sila po muna nag-umpisa talaga bago sila kumuha ng mga tao nila. Pamilya po muna sila. Yes. Tapos mga friends hanggang sa palawak na ng palawak. Opo. Thank you, Sir Raul. Yan, ito pa pong question ko. Ito dahil kayo, malaking mahaba na experience nyo sa business and yung business nyo ay lumago talaga. Nakita ko naman yan. Nakita ko talaga yung transformation and pag-grow na inyong business. Anong may papayo nyo, mabibigay yung advice sa aming mga negosyante na hindi pa ganun kalaki or sa mga nagsisimula pa lamang? Yan. Ano po yung mga mai-share yung advice para sa mga business persons na nagsisimula or nais na maging tulad ng maging negosyante din? Mabibigay kong advice, yung dapat umpisan mo sa business na dapat alam mo, capable ka. Tapos, isipin mo mabuti kung profitable ba to o isipin mo mabuti kung ano. Basta, just believe in yourself lang naman. Yun lang po yung Tapos, being humble parate. Yun lang po yung Kasi, pag marunong kang pag nagpapakumbaba ka parate, actually, nare-recognize ka ng tao Ako, inumpisahan ko yan. Kahit na hindi ko kilala, ngingitihan ko, kumusta po kayo? Ganun. Parang, hanggang nung nakikilala nila ako na, okay, ganito, marunong kang makitao, sabi nga nila. Basta yun lang po yung pinaka-advice ko. Isipin mo rin mabuti kung, kakayanin mo yung struggle. Kasi po, wala pong sa karamihan po kasi nanonood din ako ng YouTube, sa karamihan po mga nag-umpisa ng negosyo nila. They don't start fancy, sabi nga nila. Hindi po sila nag-start. Yung parang garbo kagad, yung malaki na kagad. Yung nakita kong millionaire, billionaire. Kasi nanonood po kasi ako, inspirational ko rin Yes. Po, para makita ko kung anong ginagawa nila. Kaya po yun, dapat mag-start ka ng humble beginning lang. Yun lang po sir. Yung masasabi ko dyan. Maraming salamat. No? Actually, napakaganda na makinig talaga sa mga yung base experience. Iba yung by the book Diba? Malayo kasi difference. Diba? Halimbawa sa school, entrepreneurship ang subject pero by the book. Minsan kasi, it's good, maganda yun, maritime reference and base.
pero iba pa rin talaga pag experience. So, we are very thankful dahil share nyo ang inyong mga wisdom, yan, sa maikling oras natin, no? Napaka-importante talaga. Yan, nung nakita ko sa inyo, take away ko sa inyo, no? Number 1, being humble. Yan, tapos build the relationship, yung trust. Yan, sa customers, sa friends. Yan, and ano pa yung number 3 natin? So, humble, trust, and dedication. Yan, para sa business. Tsaka ang ganda, no? Talaga nakita ko yung growth. Yan, ang ganda ng, tsaka family. Di ba? Family, tulungan sa friends. Will value din yung mga inputs ng mga kaibigan, mga tumutulong. Yan, very important. Saludo ko sa inyo, sir. Ano po yun, sir? Sila rin po talaga tutulong sa iyo. Kailangan mo pa rin, no man is an island, sir. Amen, tama. Wala po taong mag-isa lang. Bulsa lang ng bulsa yun, ibig sabihin. Okay, so maraming salamat po, sir. Thank you very much sa inyong oras. Yan. So sa ating mga nakikinig, sa ating mga viewers, sa ating YouTube channel, Ricky Avellino, and sa ating FB page, Ricky Avellino, pwede nyo po itong panoodin replay. Yan, research nyo lang po yung aking channel. And sa ating DWPR 1296 kHz din, Radyo Pilipino FB page, nandun din po siya. Yan. So maraming salamat, sir. Thank you sa inyong wisdom. Maraming salamat po, sir Ricky. God bless po, sir. God bless. God bless. God bless po. Ingat po parate. Sige, regards po. Regards. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye po. Maraming salamat sa oras ni Sir Raul sa kanyang pagbigay ng wisdom sa atin. And marami tayong natutunan based sa actual po yan, no? Actual experience po. Hindi po yan sa kwento-kwento lamang, kundi actual experience na magandang kinalabasan ng kanyang negosyo. Nagsimula sa yellow of 10 years ago. Pero hanggang ngayon pala, yung kanyang yellow business ay talagang nag-ooperate pa rin na patuloy. Yan, nung una siya mismo ang nagde-deliver, siya mismo nagbubuhat. Diba, sabi nga niya, after 8 months, doon lamang siya nagkaroon ng mga kliyente, pero hindi pa kumikita doon. Hanggang sa tuloy-tuloy pa rin niya. Hanggang ngayon, 10 years na, tuloy-tuloy pa rin. And hindi na siya yung nagtagabuhat, meron siya mga manpower. And, of course, yung kanyang negosyo ngayon na napakaganda, ang Unlala, nagbibigay serbisyo sa ating lahat, mamayang Pilipino, lalo na dito sa Pangasinan, Dagupan. Yan. Yung mga hindi makalabas or urgent, di ba? Pwede tawag lang naman tayo or mag-message lang tayo sa kanilang FB. Andyan na ating pagkain o ating gustong pabili. So napabili din ako sa kanila before nung bawal lumabas or maraming naalala ko yung kanta ni Kim Chiu. So, nung naalala ko noon, nagpa-grocery ako, pwede rin po pala yun sa kanila. Yan. And sa mapagkain din, of course. And so, maraming salamat po ulit, Sir Raul, sa Unlala experience, sa inyong mga wisdom.